namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran, 5 ng buwan ng Nobyembre. Dahil sa gupit ng bagyong Tino sa Kabisayaan, 66 katao ang namatay at 23 ang nawawala ayon sa NDRRMC. 1.6 na milyong residente apektado ng pananalasa ng bagyong Tino sa Kabisayaan at Karatig Rehiyon ayon yan sa DSWD. Klase naman sa 20,000 eskwelahan suspendido. Epekto ng bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. International community nagpaabot ng pakikiramay sa mga nasalanta ng bagyong Tino. Black Hawk helicopters ng AFP ginagamit na sa relief and rescue operations sa epekto ng bagyong Tino ayon kay Secretary Gibo Chodoro. Ang gulong human error sa pagbagsak ng Super Huey helicopter hindi pa inaalis ng Philippine Air Force. Trust at performance ratings ng Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte parehong sumadsad sa ikatlong quarter ng 2025. Inflation rate sa Pilipinas napako sa 1.7% nitong Oktubre. Philippine National Police magpapakalat ng 10,000 pulis para sa seguridad sa rally ng Iglesia ni Cristo sa November 16, 17 at 18, 3 days. Mga pulis sa Quezon City binawalang mag-vlog kapag nakasuot ng uniforme. At sa detalye natin mga balita, malungkot na balita dahil umabot na sa 66 ang bilang na namatay dahil sa paghagupit ng bagyong Tino sa Kabisayaan. Batay sa huling report ng Office of Civil Defense, kasama na rin dito ang 6 na crew ng bumagsak na Huey helicopter sa Agusan del Sur. Ayon kay OCD spokesperson Juni Castillo, 49 sa nabanggit na bilang ang naitala sa probinsya pa lamang ng Cebu. Bukod sa manamatay ay 23 iba pa ang hinahanap na karamihan ay galing din sa Region 7 o kaya ay sa Central Visayas. Sa ngayon ay hinintay pa ng OCD ang daso sa naging ipinsala naman ng bagyo at ng matukoy kung anong lugar ang hardest hit o pinaka nasalanta ng bagyo. Mahigit 203,000 families o 706,000 individuals ang tinatayang naapektuhan ng bagyo sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas at maging sa Caraga Region. Umabot na sa halos 460,000 pamilya o 1.6 na milyong individual ang naapektuhan ng bagyong Tino sa buong bansa. Sa datos ng DSWD, 128,000 pamilya o 436,000 individual ang kasalukuyang nasa evacuation center sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, buong Visayas at Caraga. Aabot naman sa 72 milyong pisong halaga ng tulong ang mga naipamahagi na ng DSWD, kabilang ang mga nagmula sa iba't ibang local government units. Dahil sa bagyong Tino, sinuspende ang mahigit 20,600 na pasok sa mga paaralan sa Visayas at maging sa Mindanao. Ayon naman sa Department of Education DepEd, Disaster Risk Reduction and Management Services, 20,681 schools
Sa 9 na regions ang sinuspende ang pasok. Pinakamarami naapektuhan sa Region 8, Eastern Visayas at ganoon din sa Western Visayas at Central Visayas. Batay sa datos, kabuang 2,507 classrooms mula sa 522 na mga paaralan ang ginagamit ngayon na evacuation centers. Nagpaabot ng pakikiramay at pakiisa ang Estados Unidos, United Arab Emirates, European Union, Japan, Australia, United Kingdom at iba pang miyembro ng international community sa Pilipinas matapos ang matinding pinsala ng Bagyong Tino. Sa kanilang mga opisyal na pahayag sa X, sinabi ng mga foreign embassies na nakahanda silang tumulong sa relief at recovery efforts para sa mga nasalanta. Kabilang narito ang mga nawalan ng mahal sa buhay at tahanan dahil sa malawakang pagbaha lalo na sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinuri ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang mabilis na aksyon ng mga first responders habang naghayag naman ang UAE Ministry of Foreign Affairs ng pakikiisa sa mga Pilipinong naapektuhan ng trahedya. Nagpahayag din ng pakikiramay si Japanese Ambassador Endo Kazuya at umaasang mabilis na makababangon ang mga komunidad. Maging ang EU Ambassador na si Massimo Santoro ay nangakong tutulong upang makabalik sa normal at mas maging matatag ang mga lugar na tinamaan ng bagyo. Kasama rin sa nagpahatid ng simpatsya ang Australia sa pamamagitan ni Ambassador Mark Innes Brown at ang bagong UK Ambassador Sarah Halton na nagbigay pugay sa mga first responders at sinabing kaisa nila ang Pilipinas sa pagbangon mula sa trahedya. Mabilis naman ang naging responde ng lahat na ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangailangan ng mga sinalantan ng bagyo. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, ang Department of Health ay agad na mahagi ng mga gamot at malinis na inuming tubig sa Cebu, Aklan at Eastern Visayas na lubhang tinamaan ng Bagyong Tino. Habang ang DSWD naman ay namahagi ng family food packs at ready-to-eat food items sa mga sinalantan ng bagyo sa Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. At namahagi rin ng tulong pinansyal ang DSWD sa pamilya naman ng mga naulilang biktima ng bagyo. Tiniyak ng Department of Energy na mabilis na maibabalik ang power supply sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa lahat ng energy stakeholders upang mapanatili ang katatagan ng power supply. Ayon sa DOE, prioridad nila na maibalik ang kuryente sa mga mahalagang serbisyo at naka-standby na rin ang restoration resources para sa paspasang deployment. Sa kabila ng hagupit ng bagyo, sinabi ng ahensya na nananatiling sapat at matatag ang kabuuang power supply at nananatiling normal ang operasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao grid. Pinaalalahanan naman ng DOE ang ating mga kababayan na maging alerto at unahin ang kani-kanilang kaligtasan. Lumakas pa ang Bagyong Tino habang ito ay papalayo o papalabas ng bansa. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng Bagyong Tino sa layong 170 kilometro sa kanluran ng Coron, Palawan. Taglay ang lakas na hangin abot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at may gustiness o bugsong aabot sa 180 kph. Kasalukuyang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran patungong West Philippine Sea sa bilis na 20 kilometro bawat oras. At nakataas pa rin ang signal number 4 sa El Nido, Palawan. Signal number 3 sa northern portion ng Palawan kasama ang Calamian Islands. Signal number 2 sa eastern at central portion ng Palawan at Kalayaan Islands. Signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro at ganun din ilang pang bahagi ng Palawan at Cuyo Islands.
Inaasang lalabas ng bansa ang bagyo mamayang gabi o kaya bukas ng umaga. Samantala nitong weekend ay naasa naman papasok ang panibagong bagyo. Super typhoon na tatawagin sa pangalang bagyong Uwan. Kasalukuyang naglulup ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, pasilangan ang galaw ngayon ng tropical depression papalayo sa bansa. Anyo'y normal na ang ganitong galaw ng mga kabubuo lamang ng mga bagyo at inaasahang kikilos pa rin ito papalapit sa bansa. Huli itong namataan sa layong 1,835 kilometro mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometro kada oras, malapit sa sentro at bugso nga abot sa 70 kilometro kada oras. Sabi ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa ito hanggang sa typhoon category at posible pang umabot sa super typhoon category sa darating na weekend. Patungong northern o central Luzon ang forecast track ng bagyo, pero dahil sa lawak ng cone of probability, may chance itong gumalaw pataas patungong Batanes o pababa patungong Bicol region. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa panahon sa bansa. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Trust at performance ratings ng Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio parehong sumadsad sa ikatlong quarter ng taon. At dating Congressman Saldico na hinihinalang nagtatago sa bansang Spain, wala daw intensyon na bumalik pa sa Pilipinas, ayon sa kanyang abogado. Ang gulong human error sa pagbagsak ng Super Huey helicopter tinitignan ng mga investigador ng Philippine Air Force. At malaking rally ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa November 16, 17 at 18. Abay isasagawa sa EDSA at Luneta. At ang PNP magpapahalat naman ng 10,000 pulis para sa seguridad. Ang detalye na mabalita yan sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar ng Toyota Alabang. Mr. Michael is my guy. Aba, Kuyang Larry Francisco. Alas 4:28. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Thea. Mano po, Ninong Lakay, 50 tapat na po. Wow, tapwe na. Ayan, Pasko na talaga. RH Break Time. Sana bumaha, ayan, sana bumagyo ng bonus at Ng 13-month biyaya, pay. Lakay, Ayan. no? At speaking of Christmas, Miss Thea, abay, let's give love on Christmas Day. Ayan, nasa ating linya na ang isa nating listener sa ating Kring Kring Panalo Promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. People making lists, buying special gifts.
At nasa ating linya na Miss Thea, ang isang kababayan nating naku. Dinaanan to ng bagyong Tino. Ayan, Misamis Occidental. Aba, itanong natin sa ating listener kung ramdam pa nila ang bagyo. Si Ivy Marie Francisco ng Misamis Occidental. Miss Ivy, magandang hapon na ate. Hello po. Hello ate, ba't malungkot ka? Binaha po ba kayo? Binagyo ba? Hindi po. Hindi. Hindi kayo naapektuhan ng bagyo dyan sa Misamis Occidental ate? Hindi po. Ano lang po, ulan lang po tsaka hangin. Ulan lang tsaka sa hangin. Sige, di bale ate, ngayon ipaulan ka namin ng 500. Yan. Kung masasagot lang ka, yung katanungan. Kung matagot mo ang aming mahirap na tanong, abay, ang Kantar Survey ay gumawa ng survey nito nakalipas na buwan. At ang sabi ay yun daw kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang number 1 dito sa Mega Manila at Metro Manila. Ang tanong ate Ivy, anong himpilan ng radyo ang number 1 sa Mega Manila, Metro Manila at buong Pilipinas? DZRH po. Ang galing-galing mo talaga ate. Perfect. Congratulations, nanalo ka ng 500. Yun. Magang pamasko lang. Samantala sa ating mga balita, wala pa intensyong bumalik ng Pilipinas si dating Congressman Saldico para harapin ang aligasyon kaugnay sa kontrobersya ng flood control scandal. Katwiran ng kanyang abogadong si Attorney Roy Rondain, meron daw seryosong banta sa buhay ng dating kongresista na hindi niya umuna alam kung nasaang bansa ngayon namamalagi. Ikinakatakot din ng abogado ang kanyang vigilante violence dahil lahat na raw ay galit kay dating Congressman Saldico. Alangan matuwa sila. Ayon kay Atty. Rondain, maaari namang dumalo ang kanyang kliyente sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung huhupa ang death threat laban sa kanya. Sino ba may kagawan yan? Narito ang pahayag ng abogado ni dating Congressman Saldico, si Atty. Roy Rondain. Again, he will, as soon as the threat to his life is abated. By who, sir? Sino po ang may... Look around you. Ang dami, it's all over social media. I'm not tech savvy and nakikita ko everyday yung mga threats sa kanya. Isapin na yan, bitayin na yan, etc. etc. Ang abogado ni dating Congressman Saldico, Attorney Rondain. Samantala, nagpadala na ng investigation team ang Philippine Air Force para alamin kung ano ang naging sanhi ng pagbagsak ng helicopter sa Lotero, Agusan del Sur na ikinasawi ng 6 nilang tauhan. Ayon kay Colonel Maria Cristina Basco, tagapagsalita ng Air Force, kasalukuyan pa ring nasa crash site ang mga labi ng mga biktima. Napag-alaman umanong hindi masama ang lagay ng panahon noong mangyari ang chopper crash. Sabi ni Basco, maayos na nakalipad mula sa Davao ang 4 na aircraft pero nawalan sila ng komunikasyon sa isang chopper dahilan para maglungsad agad ng search and rescue operation. Narito si Basco. Kaya nagpadala po kami ng investigating team and yung recovery team din po from the Air Force para po agaran pong makonduct po yung pag-investigate po para po malaman po natin yung cause. Medyo maaga pa po para po mag-speculate po kung ano po talaga yung naging cause. Kaya po naantay lang po natin yung result ng investigation. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang report mula sa Malacanang. Ang palasyo bukas sa anumang impormasyon na maibabahagi ni Governor Barry Cuatro kaugnay sa flood control project naman sa Cebu. O nga pala, ano ha? Abay, meron palang 26 billion pesos. Saan napuntang bulsa yung na pondo para sa flood control project dyan sa Cebu. Ayan. Pero sa kabila ng halagang yan ay sinalanta pa rin sila ng baha. Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let.
Lakay ni Stea, nauunawaan ng Malacanang ang pagkadismaya ni Cebu Governor Pamela Baricuatro dahil sa naranasang matinding pagbaha sa lalawigan sa kabila ng napakaraming flood control projects doon. Sa press briefing, muling binigyang diin ni Palace Press Officer Pierre Castro na ang ganitong mga pangyayari ang dahilan kung kaya't iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon. Ayon kay Castro, welcome ang mga impormasyong maibabahagi ni Governor Baricuatro na makatutulong sa gobyerno. Pakinggan natin si Yusek Castro. Kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Iginiit naman ni Castro na hindi lamang iyong mga proyekto sa panahon ni Pangulong Marcos ang dapat alamin ang Estado. Batay kasi anya sa datos ng DPWH, simula 2016 hanggang 2022 ay mayroong 343 flood control projects ang nagawa sa buong lalawigan ng Cebu. Sa Facebook post ni Baricuatro, sinabi nitong nasa 26 billion pesos ang flood control funds para sa Cebu, pero flooded to the max pa rin sila. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Mukhang Diyos na ang gumagawa ng paraan para ma-expose ang mga kontrobersya, anomalya sa flood control project. Diba? Ayan, kung hindi pa bahain ng todo ang Cebu, ayan, hindi pa maungkat ang 26 billion pesos na pondo para sa flood control projects dyan. Samantala, dumako naman tayo sa Senado. Lakay, liderato ng Senado hindi apektado sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senate President Tito Soto. I-detalye mo ang balita, RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, kumpiyansa si Senate President Vicente Tito Soto III na hindi maapektuhan ang liderato ng Senado sa desisyon nilang ibalik si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Soto, desisyon ng kanilang makasamaang senador na si Lacson na ibalik bilang chairman ng Blue Ribbon. Sabi ng Pangulo ng Senado ay nagsisilbi siya depende sa kagustuhan ng mayorya ng kanilang makasamahang senador. Makapagpatuloy pa rin siya ng serbisyo kahit hindi bahagi ng liderato at isang ordinaryong senador. Una nito ay walang tigil ang ugong ng posibleng palitan ng liderato ng Senado sa pagbabalik ni Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. 13 mga senador nakasapi ng mayorya at siyam ang miyembro ng minorya na pinangungunahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa November 10 ay ihahalal muli si Lacson bilang muling pamunuan ng Blue Ribbon Committee at balak nitong magkasamuli ng pagdirig sa November 14. Narito si Senate President Tito Soto. Hindi siguro because alam naman ng mga kasama namin na siya rin ang gusto nila eh. So walang issue sa Senate leadership I don't think so. And if ever there is, no problem with that. I always serve at the pleasure of my peers. Baka mas madali pa nga yung Senador Calab kasi ikaw yung official eh. Ito si RH20, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. At kaugnay sa balitang yan, tinawag naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sobrang tapang, sobrang takaw ang mga politikong gusto pang pagkakitaan ang mga farm-to-market road projects. Ito'y kasabay na mainit na usapin sa mga anomalya ng flood control projects na ikinagagalit ngayon ng sambayanan. At naniniwala si Ping Lacson na magbabago ang mga sangkot sa korupsyon o kaya ay maglalaylo sa panahong ito na ito ay nabubulgar na at meron ng mga kakasuhan. Narito si Senator Ping Lacson. Alam nyo, because of the developing issues, sobrang tapang, sobrang takaw na lang yung mag-i-insist pa rin. Wala nang kabusugan at wala nang katakot-takot yun. I'd like to believe na magse-self-reform. I'd like to believe na magse-self-reform naman. At least for a while.
Samantala, report mula sa Kamara, mga flood control project sa Davao dapat ding tutukan ng Independent Commission for Infrastructure at COA. 4.35 billion pesos na halaga ng proyekto ang na-red flag. Ito ay sa Davao. Saan sa Davao? Aris number 12. Milky Rigonalpis kami, Manang Milky. Lakay umaabot sa 4.35 billion pesos na halaga ng flood control project sa Davao ang questionable. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, ang mga questionableng flood control projects ay pinatupad sa Davao at Matina Rivers mula 2019 hanggang 2022. Base sa datos, sinabi ni Tino, ang 121 flood control contracts ay nagkakalaga ng 6.6 billion pesos at 80 contracts dito ay nagkakalaga ng 4.35 billion pesos ang na-red flag. Sabi ni Tino, base sa datos, may indikasyon ng ghost projects, double funding, gross overpricing at inaward ang mga kontrata ng walang malinaw na mga specifications. Dagdag pa ni Tino, ang 79 out of 121 flood control projects na nagkakahalaga ng 4.7 billion pesos ay idinaan sa pamagitan ng congressional insertions at hindi daw kabilang sa National Expenditure Program. Dagdag pa ni Congressman Tino, ang naturang mga proyekto ay ipinatupad sa First District ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Ako si Milky Rigonalpis nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, NDRRMC planong gumamit ng drone sa rapid damage assessment kapalit ng Philippine Air Force assets. Ida tayo mong balita, RH52, Enyel Parrosa. Enyel. Pinag-aaralan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang gumamit ng drones para sa humanitarian and disaster response operations. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, siya ring chairman ng NDRRMC. Ito'y upang maibsan ang pagdepende sa mga asset ng Philippine Air Force tuwing panahon ng kalamidad. Ginawa ni Chodoro ang pahayag sa Camp Aguinaldo kasunod ng pag-crash ng Super Huey helicopter sa Agusan del Sur habang nagsasagawa ng rapid damage assessment sa Bagyong Tino. 6 ang nasawi sa insidenteng inimbestigahan pa kung dahil sa panahon, mechanical condition ng sasakyan o human error. Sa pangmatagalang solusyon ni Giniti Chodoro, napatunay itong dapat ng paspasan ng pag-modernize sa search and rescue capability ng bansa. Pakinggan natin ang opisyal. Nagplaplano din kami sa OCD, sa LDMC, na may drone capability din for disaster assessments. Kasi ngayon, heavily nagre-rely pa rin sa Philippine Air Force assets. So, yun ang interventions na ating gagawin. Sa iwalay na pahayag, tiniyak naman ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, sapat pa ang Black Hawk, C-130, C-295 at iba pang air assets ng hukbo habang grounded ang Super Huey dahil sa investigasyon. Pakinggan natin si Colonel Basco. Ng Air Force spokesperson. Ito si Enyel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Enyel, at sa ating mga kababayang tinamaan ng hagupit ng bagyo diyan sa may Talamban, sa Villa del Rio, Talamban, Cebu. Abay, sila po ay humihiling, nagre-request ng genset, generator set, tubig na inumin at mga gamot. Alamin natin ang report mula kay Dodi Ladrera mula sa DYRC Cebu. Dodi. Marami sa mga residente ang labis na naguguluhan at hindi alam kung saan sila dapat magsimula upang maiahon ang kanilang sarili mula naman sa trahedyang ito. Aminado ang mga ilang residente rito ng takot at pangamba ay bumabalot sa kanila habang unti-unting umuukit ng mga alaala ang trahedya sa kanilang isipan. Maraming mga pamilya rito ang napilitang lumikas na at umalis sa kanilang mga tahanan habang marami rin ang nagdesisyong abandonahin ang kanilang mga ari-arian sa gitna ng paglikas. Sa ngayon, ang mga ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan
tulungan upang suriin ang kalagayan ng mga bahay at mga infrastruktura na apektado dito sa Barangay Talamban, Cebu City. Ang mga evacuation centers ay inorganisa na rin upang masiguro ang kaligtasan ng mga taong walang matutuluyan. Report mula sa DYR Section Radyo Cebu. Para sa DZRH, Dodi Ladrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dodi Ladrera, ang ating station manager sa DYRC Cebu. Samantala, parehong sumadsad ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa ika-3 quarter na tugon ng masa survey ng Octa Research. Ayon sa survey, mula 64% noong Hulyo, bumaba na sa 57% ang trust rating ng Pangulo. Pinakamalaki sa mga nagtitiwala kay Pangulong BBM ay mula sa Balance Luzon na 67%, sumunod sa Metro Manila na may 55%, habang ang distrust ratings ay tumaas ng 5 puntos para sa 25% na ang karamihan ay mula sa Mindanao. Nabawasan din ng 8 puntos ang performance rating ng Pangulo sa 54% kumpara sa 62% noong Hulyo. Samantala, sumadsad ng 3 puntos ang trust ratings ni Vice President Sara Duterte mula sa 51% ay naging 54% noong nakalipas na survey. Ang kanyang performance ratings ay bahagya lang na nabawasan mula 50% ay naging 49% na ang 26% ay dissatisfaction rating. Samantala, posibleng human error ang naging dahilan ng pagbagsak ng Super Huey helicopter sa Loreto, Agusan del Sur sa kasagsagan ng bagyong Tino. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, kabila ito sa kanila iniimbestigahan bukod pa sa weather at mechanical condition ng mismong helicopter. Sabi niya, standard procedure ng Air Force na suriin ang hangin sa lugar ng take-off bago tumuloy sa operation. Narito si Colonel Basco. We observe the wind limitations. Ito po mga aircraft po natin, iba-ibang flights po yan. So, meron po yan mga i-observe na factors na wind limitation, allowable. Samantala, 2 sa 6 na namatay ay ididiretso sa kanilang pamilya sa Mindanao, habang bibigyan naman ng Philippine Air Force ng Heroes Honors ang piloto at co-pilot ng nag-crash na Super Huey helicopter. Sa iba pang balita, i-inspeksyonin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH ang ilang flood control projects sa Davao City. Makakasama ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, sina Public Works Undersecretary Arthur Bisnar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Matatandaang lumagda ang ICI at ang Mayors for Good Governance ni Magalong ng isang Memorandum of Understanding para silipin ang anomalya sa mga proyekto sa flood control. Kabilang sa mga titignan ng ICI at DPWH ang proyekto sa Davao River, ngunit hindi pa inilabas ang ibang mga proyekto na kanilang i-inspeksyonin. Una nang sinabi ng ICI na 12.5% o 29,800 ang flood control projects mula sa mahigit 238,000 na infra projects sa bansa mula 2016 hanggang 2025. Sa bilang na ito, nasa 8,000 ang na-inspeksyon na ng mga otoridad kung saan 421 ang hinihinalang ghost flood control projects mula 2018 hanggang 2024. Napamura, ha talaga? Uminit ang ulo at napamura pa si Transportation Secretary Giovanni Lopez sa dinatnang sitwasyon o kalagayan ng Baclaran Station ng LRT-1. Sa Facebook post ng DOTR, lubhang nadismaya ang kalihim dahil saan niya hindi PWD at senior citizen friendly ang nasabing LRT station. Bukod dito ay natuklasan niyang marumi. Walang maayos na daanan ang mapasero at mahigit na 4 na taon nang walang supply ng tubig.
ang comfort room sa kanilang istasyon. Ganito ang bahagi ng inspection ni DOTR Secretary Giovanni Lopez. Ano? May taga-flash? Hindi, yung pasahero po. Pwede naman sila kumuha so ititimba ko? Naku po, pansamantala po magtitimba. Ilang buwan na yung pansamantala? Matagal taon. Ilang taon na pala? Siguro mga 4 years, 5 years. 4 years? Na walang tubig? Ano na years? Sir, water tank lang po. Meron naman tubig. Water tank. Sabi ko, dito sa lugar na to, kung line 1, Maynilad yan di ba? Maynilad. Kaya ang Maynilad at saka na rin si sister company. So bakit dapat sila na ayusin? Sister company silang dalawa so dapat walang rason Ang post ng DOTR sa inspection ni Secretary Giovanni Lopez. At siguro Secretary Lopez, huwag lang sa Baclaran, isa-isahin nyo, ha? Marami istasyon ng LRT1 ang hindi po maayos ang kanilang comfort room. Marami istasyon talaga ng tren. Discomfort talaga. Yes, pati pag-akyat baba, hagdan, elevator na hindi gumagana, escalator na palya. Hindi lang dyan. So dapat suyurin nyo lahat yan. Tama ka. At sa sports, pero bago ang sports na yan, Miss Thea, eto muna exciting na balita natin. Baka mamaya iswertehin ang ating mga kababayan sa ating exciting na balita para sa ating mga listeners ngayong 50th anniversary ng Mega. May Mega Millionaire promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ang instant GCash sa vouchers at maging monthly winner ng brand new car na Toyota o kaya ay 1 milyon. Simple lang sumali. Bumili lamang especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin siyempre ang promo code sa loob ng lata o sa siyay. At isend yan sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga kadisha rates, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Pwede kayong manalo ng 1 milyon o kaya ay Toyota Race. Sali na sa Mega Millionaire promo. Bilisan ninyo dahil hanggang December 31, 2025 lamang ang nasabing promo ng Mega. Sa ating sports, Philippine Olympic Committee nagbabala kay Pacquiao sa pagsuporta sa iba. Sinong iba? Ida tayo ang balita, Millie Borja. Nagbabala si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino kay Manny Pacquiao hinggil sa kanyang pagsuporta sa International Boxing Association kung saan kamakailan ay itinilaga siya bilang Vice President. Ipinaalala ni Tolentino sa pambansang kamao ang kasalukuyang kalagayan ng IBA na pinatalsik ng International Olympic Committee dahil sa mga isyu ng korupsyon, kawalan ng transparency sa pananalapi at umanong kaugnayan sa Russian government. Simula nang binitawan ng IOC ang suporta nito sa IBA, ang World Boxing na ang kilalang international federation para sa sports simula Pebrero ngayon taon. Ayon kay Tolentino, nakausap niya si Pacquiao sa ginanap na 50th anibersaryo ng Trila in Manila at ipinaalala sa kanya na hindi na kinikilala ng IOC ang IBA. Bilang pinuno ng POC, iginiit ni Tolentino na sumusunod ang nasabing opisina sa mga alituntunin at paninindigan ng IOC at hindi nito maaaring suportahan ng IBA dahil hindi na ito recognize sa International Federation. Nilinaw rin ng ABAP na hindi nito maaaring suportahan ang posisyon ni Pacquiao sa IBA dahil maaaring masanksyon ng World Boxing at ng IOC ang grupo kapag ginawa ito. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Di pala iba IBA ibang pala. Ibang organisasyon pala lakay. Iba. IBA. Ito talaga si Wina. At sa ating balitang Miss Universe, Miss Thea. Malungkot to lakay. Dahil presidente ng Miss Universe Organization nagsalita na kasunod ng nangyaring sagutan at pag-walk out ng ilang kandidata bago ang sashing ceremony. Idetalyo ang balitang yan, Angelica Cosme.
Nagsalita na ang presidente ng Miss Universe organization na si Raul Rocha kasunod ng nangyaring insidente at pag-walkout ng ilang kandidata bago ang sashing ceremony kahapon. Si Rocha ikinagalit ang umano'y pamamahiya at panginsulto ng founder ng Miss Grand International na sina Wat Itzargrisil kay Miss Universe Mexico Fatima Bosch. Basta na Wat. Nag-ugat ito dahil sa hindi umano pakikiisa ng Mexican beauty queen sa mga promotional activities sa Thailand, gayon din ang tila issue ni Wat sa National Director ng Miss Universe Mexico na nauwi sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Wat at ni Bosch. Hindi niya hahayaan ni Rocha ang anumang uri ng pag-atake o pamamaya sa sinumang kandidata at binigyang diin na ang Miss Universe ay isang plataporma na nakasentro sa pag-empower ng mga kababaihan. Dismayado niya ito sa naging pagpapatakbo ng MGI sa mga aktibidad. Nagbabala rin si Rocha sa posibilidad na tuluyang tanggalan ng karapatan si Wat na mamuno sa 74th Miss Universe. Por lo anterior, he condicionado la participación de Wat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universe y que esta sea muy limitada o nula. Sa ngayon, magtutungo na raw ang bagong CEO ng MUO na si Mario Bucaro sa Thailand para personal na tutukan ang mga aktibidad ng prestihiyosong pageant at tiniyak ang buong suporta sa Miss Universe delegates. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Angelica Cosme. Anong sabi ni Rocha? Que barbaridad. Sinvergüenza. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Magkano lakay? Ha? Magkano? Awan? Oo nga, magkano nga palitan ng dollar? Alam mo naman, may dollar akong tinatago. Ayan, magkano na nga ba ha? Ayan, ayon kay Mr. Michael is my guy. Ang palitan ng dollar, Director Popoy Taruk. Ayan. Yung mga dollar mo, itago mo muna, ha? Aba, naku, aabot yata ng 59 na naman. Tumaas ang palitan, 58 pesos and 83 centavos. Wow. Kahapon 51 lang. Makabalansyadong balita susunod na. Henry Uria at Miss K. Karen Oyong. Oras, 5:06.